Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Brother Reynold, newly found friend. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At hello po kay Erliza, Janet, Tanley, Juvie, Peds, Rona, Josie, Rina, Joven, Niken Santos, Lilibeth, Daisy, Harold, Nelly, and Brother Alvin. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Maging sa mga sumusubaybay dito sa ating channel. Now, tuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa Encounter God Life-Changing Moments. Every time po na-encounter natin ang Panginoon, laging may turning point. Merong laging pagbabago sa ating mga buhay, sa ating direksyon. At dalangin ko po na patuloy nating ma-enkwentro yung Diyos sa ating mga buhay. Now, dito po sa devotion natin ngayong umaga, ang pag-usapan po natin yung pangalawang enkwentro ni Pedro, or much better, post-resurrection encounter with Jesus. Nung unang encounter, yun yung pinag-usapan natin kahapon, no? Si Pedro, nangingisda siya, na naguhulog sila ng net, no? Nakasama ng kapatid niya si Andres, si Andrew. Tapos tinawag sila ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus sa kanila, follow me and I will make you fishers of men. Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Hindi lang sila Pedro, kundi yung ibang mga alagad. Doon sa istorya nung pagtawag ng Panginoon Jesucristo doon sa mga una niyang disipulo. So that's the first encounter, life-changing moment for Peter. So mag-focus tayo kay Pedro, no? Life-changing moment ni Pedro yon ng mga panahon na yon na tinawag siya ng ating Panginoong Jesucristo. Now, nung namatay si Jesus Christ sa krus, kasi si Pedro, sinumunod siya kay Jesus from that time on. Sumunod siya sa Panginoong Jesucristo for about 3 years. Pagkatapos si Jesus Christ namatay, pinako sa krus. So, itong si Pedro, siguro nagulumihanan siya, no? Nagkaroon siya ng na-disorient siya, hindi niya alam ang gagawin, and wala siya sigurong idea na dapat niya palang ituloy yung misyon na sinimula ng ating Panginoong Jesucristo, yung pangingisda ng mga tao. Ang ginawa ni Pedro nung namatay si Jesus Christ, sabi niya sa kanyang mga kapwa-alagad, mangingisda ako. Balik muna ako sa pangingisda. Siguro wala talaga siyang idea na itutuloy niya yung ministry. Kailangan mag-focus siya doon sa sinabi ni Jesus Christ na mission niya, no? Gagawin kitang mangingisda ng mga tao. Sabi ni Peter, balik ako sa pangingisda ng isda. Sabi ng mga alagad, sama kami. So, sama sila. Siguro nagugutom sila nung time na yon. At gulong-guloy rin yung isipan nila kasi namatay ang Panginoong Jesucristo. Now, yung mga alagad po all night, mga professional na mangingisda to, wala silang nahuling isda. Now, si Jesus Christ, nung magbubukang liwayway na, hindi nila nakilala, nandun sa pangpang, tinatanong sila, mga anak, may nahuli ba kayo? Sabi ng mga alagad, wala po. Now, etong si John the Beloved, namukaan or nakilala si Jesus Christ, sabi niya kay Pedro, ang Panginoon yun. So si Pedro, dali-dali, lumusong dun sa tubig, papunta sa Panginoong Jesucristo. At si Jesus Christ noong panahon na yon, nagluluto ng isda, pinagluto sila ng isda, inihaw na isda, tsaka tinapay. At pagkatapos nilang kumain, dun na tinanong ng Panginoong Jesucristo si Pedro. Isipin niyo po, si Pedro, trinaydor si Jesus Christ 3 times. Una, tinawag siya para maging mangingisda ng tao. That's the first encounter. Tapos, nung ipapako ang Panginoong Jesucristo dun sa krus, trinaydor niya si Jesus Christ ng 3 beses. Kaya dito sa John chapter 15, ito yung devotion natin ngayong umaga. When they had finished breakfast. Pagkatapos, pagluto ni Jesus Christ yung mga alagad, sabi ni Jesus kay Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? So just imagine this, no? Pedro, nakita mo itong mga inihaw ko na to? Nakita mo itong isda na to? Mas mahal mo ba ako kesa dito sa kabuhayan mo? Kesa sa mga isda na to? Kesa sa kabuhayan mo bilang mangingisda?
Sabi ni Pedro, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." Sa Tagalog po, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Now, ito po ang unang katuroan natin ngayong umaga. Those who serve God are fully supported by God. Kung ikaw ay nagdesisyon, tinawag ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, suportahan ka ng Panginoon. Di mo kailangan bumalik sa pangingisda. No? Kung yun ang calling mo, no? So, si Pedro, yun ang calling niya. Pedro, magiging fisher of men ka. Mangingisda ka ng tao. Now, si Pedro, namatay si Jesus Christ, bumalik siya sa pangingisda. Wala naman siyang nahuli. Sino yung nagsuporta sa kanya para magkaroon siya ng isdang mahuhuli? Si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, wala kayong nahuli, no? O, ihagis niyo yung lambat niyo sa gawing kanan. Nagtiwala sila sa Panginoon, nagis nila yung lambat. Napakadami nilang nahuli. 153 na mga isda. Pagkatapos noon, pinaghanda pa sila ni Jesus Christ, no? Actually, Peter, hindi ikaw magpapakain sa sarili mo. Ako magpapakain sa'yo. Pinili kita na maglingkod sa aking kaharian. Huwag kang mag-alala, ako magpapakain sa'yo. So, pinagluto pa siya ng isda. No? Pinag-ihaw, may tinapay pa. So, those who serve God are fully supported by God. Tandaan po natin yan. I hope malaking encouragement ito sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga naglilingkod talaga sa Panginoon. Pag pinaglilingkuran mo ang Panginoon, ang Diyos ang susuporta sa'yo. Ang Diyos ang magpapakain sa'yo. Hindi mo kailangang mag-focus sa trabaho. Pag binigyan ka ng trabaho ng Diyos, well and good. Gagamitin ng Diyos yung trabaho mo para suportahan ka. Pero ultimately, ang Diyos ang magsusuporta sa'yo. At yung suporta niya, hindi 50%, hindi 10%, 100%. You are fully supported by God. Pangalawa po, those who serve God must love Jesus more than their livelihood. Yung naglilingkod sa Panginoong Diyos, kailangan mas mahalin ng Panginoong Jesucristo kaysa sa kanilang kabuhayan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ kay Pedro, pagkatapos nila mag-breakfast, "Pedro, itong mga isda na to, yung panghuli ng isda, mas mahal mo ba ako kaysa dyan?" Tinanong siya, medyo mabigat yun, no? Hindi medyo, talaga mabigat yun. Di ba sabi ko sa'yo, maging mangingisda ka ng tao? Bakit bumalik ka sa pangingisda? Those who serve God must love Jesus more than their livelihood. Mas mahal dapat natin ang Panginoong Jesucristo kaysa sa ating kabuhayan at hindi natin pwedeng kailanman gamitin ang ating kabuhayan bilang excuse para hindi natin mapaglingkuran ng ating Diyos. Hindi po natin ginagamit na excuse yung career natin, pera, paghanap ng pera, para sabihin natin, "Lord, hindi mo na ako magsaserve sa inyo." No? Kasi busy ako sa business. So, those who serve God must love Jesus more than their livelihood. Pangatlo po, those who serve God must focus on feeding the church of God. Pag ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, dapat ang focus mo, pakainin yung pamilya ng Diyos. Dito po kasi sa amin, puro kami house churches, kaya mas mabilis mag-serve bilang isang elder pastor, no, sa isang church. Now, hindi ko sinasabing na isang pastor dapat walang trabaho, no? Minsan kasi yun ang panawagan mo. Isa kang engineer, architect, or IT, at the same time nagpapastor ka. You support yourself. Basically, God is using your work, your vocation, to support yourself in the ministry. So, tandaan po natin, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ang focus mo, lalo na may gift ka sa teaching, may gift ka sa preaching, may gift ka sa Bible study, naglilid ka ng Bible study, discipleship group, ang focus mo, you feed the church of God. Kaya nga sabi rito ni Jesus Christ kay Peter, "Peter, okay, mahal mo ako." Sabi mo yan, "Okay, mahal mo ako. Kung gayon, kung totoo yun, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Now, feed my lambs. Feed my sheep. So, sa atin rin po, paano natin ipapakita yung pag-ibig natin sa Panginoon? Pakainin natin
yung mga tupa ng Diyos. Ako salamat sa Panginoon dahil ginagamit ng Diyos yung mga devotions natin to feed the people of God. Malaking pasasalamat ko yun sa Panginoon. Ang purpose ng lahat ng ito para itaas ang pangalan ng Panginoon. Siya yung nagbibigay ng wisdom sa atin every day. Kaya lahat ng kapurihan dapat sa Panginoon. No? And I thank God because of the privilege of feeding the sheep. Marami pong kumakain ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng daily devotion natin. So, sa Diyos ang lahat ng kapurihan at karangalan. Now, balik po tayo rito sa ating application. Application number 1 po natin, serve God and trust Him for provision. Paglingkuran po natin ang ating Panginoon at wag po tayo mag-alala sa pangkabuhayan natin, sa provision. Kasi kung sino yung pinagsisilbihan natin, siya rin yung Diyos na magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangailangan. Let's serve God and trust Him for provision. Tandaan po natin ang boss kung yung tao nga na boss natin sa opisina, pinapasweldo tayo, pag naglilingkod tayo sa office, how much more yung boss ng mga bosses, yung Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, pinaglilingkuran mo, hindi ka ba niya tutustusan sa iyong mga pangailangan? Diba? Serve God and trust Him for provision. And number 2 po, use your livelihood as a means to serve God. Yung ating pong mga career, kabuhayan, paggawa ng pera, business, lahat po iyon ay tool, gamit. Hindi yun end in itself. Sila po ay instrumento lamang para mas mapaglingkuran natin yung Diyos. So, pag tinitingnan natin yung work, yung career natin, hindi kailanman dapat maging sagabal yan sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa halip, sila yung mas lalong nakakatulong sa atin para mas mapaglingkuran pa ang Diyos. Now, iba-iba po tayo, no? Mayroong mga taong tinawag kagaya ni Pedro na full-time talaga, walang ibang trabaho kundi yung pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang instruction po ng Panginoong Jesucristo diyan, kung sino man yung nabubuhay sa nabubuhay para sa ebanghelyo, ay bubuhayin din ng ebanghelyo, no? So suportahan siya ng mga taong pinaglilingkuran niya. So, yun namang iba tinawag ng Panginoon para maging bivocational. Let's say engineer ka, civil engineer ka, tapos may desire ka magpastor. Again, sa amin po mabilis lang magpastor kasi household church kami. Maliliit na community, 10 to 15 people lang per community. Kung yun ang pinagpapastoran mo, mabilis lang i-manage. At the same time, kung trabaho mo civil engineer, ibig sabihin bivocational. Na hindi lang to applicable sa mga pastor, no? Sa lahat ito sa atin, lahat tayo naglilingkod dapat sa Panginoon. At yung livelihood natin, trabaho natin, career natin, ginagamit natin para mas mapaglingkuran natin yung Diyos ng mas higit pa. So let's use our livelihood as a means to serve God. Number 3 po, let's focus on feeding the people of God and let God feed you. Sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, Pedro, gagawin kitang fisher of men. Mangingisda ka ng tao. Papakainin mo yung people of God. You will feed the people of God. But don't worry about your livelihood. Huwag kang mag-alala sa pangkabuhayan mo. Ako bubuhay sa'yo. So, ganun din po sa atin, no? Let's focus on feeding the people of God, serving the people of God, serving the church. At hayaan natin yung Diyos ang magpakain sa atin. Kung paano ipinakita ito na Jesucristo dito sa John chapter 21. May ilan pa ang mga devotions patungkol po rito sa John chapter 21. Panoorin niyo po para makita niyo yung kabuuan ng konteksto nito. So, ilan lamang po ito sa ating mga applications patungkol po sa talatang ito. Na para po sa ating discussion, how can you practically serve God and trust Him for provision? Paano natin, practically speaking, mas mapapaglingkuran ng ating Diyos at the same time nagtitiwala tayo sa Kanyang provision sa atin, sa Kanyang pagkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Tandaan po natin, no, pag naglingkod ka sa Panginoon, si Lord din yung bahala sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Walang naglingkod sa kaharian ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Para po sa ating panalangin, Father, You have called me to serve You. Lahat po tayo.
Pahayag natin ito sa Panginoon. Lahat po tayo tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Pahayag natin, Lord, you have called me to serve you. I believe that you will provide all my needs. Please enable me to focus on serving you. Do not let my livelihood be an excuse for not serving you. Rather, let me use my livelihood to serve you even more. Forgive me, Lord, when sometimes I prioritized my work over you. From now on, teach me to love you more than money, career, and business. This I pray in Jesus' name. Kung may natutunan po kayo sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.